In this video, we have a crypto game, Dawn Shards, a trading card game na free-to-play malalaro sa PC or phone. And meron silang airdrop hanggang June. Let's go! Dito sa Dawn Shard, libre mo lang makukuha yung NFTs sa pagtapos ng daily quests at sa weekly events. Para makapag-start, i-connect mo lang yung MetaMask wallet mo dito sa app.alturanft.com. And then pupunta ka sa profile and sa Altura Guard. Nandito yung code na ilalagin mo sa game link. Same lang yan sa mobile. Mag-open ka ng MetaMask browser. Doon ka maglalagin dito sa alturanft.com. And then yung game link is cbt.playdownshard.com. Sa umpisa, may magagamit ka na default deck. Yung NFTs dito, may 6 na type. So, bawat words, meron siyang 50 cards. So, kung magbubukas ka ng pack, may laman yun na 10 cards. And then, randomly, kukuha siya doon sa 50 cards sa isang word. And then, sa isang deck, may 3 magkakaibang words para makapaglaro. So, ito yung sa akin. Ito yung deck ko. Ayan, magkakaibang word yung ano yan. So, sa game, balit 30 cards total yung gagamitin mo. Sa umpisa, pupunta ka dito sa training para ma-open mo yung ibang words. Kasi mag-uumpisa ka lang din sa 3 words. Ito yung daily quest na madadagdagan siya everyday ng isa pagka natapos mo na tong 3. May makukuha kang tetras na ipambibili mo dito sa shop para makapagbukas ka ng packs. Meron ditong standard pack. Ang laman nito random na world. Ito namang shiny pack, yung rarity niya ay shiny, para siyang rare. Common and then rare. Yung blazing parang epic. And then yung world pack, pwede ka ditong mamili kung anong world yung pwede mong i-open. Tsaka yung rarity niya random. So dito ka sa Forge mag-upgrade at tsaka magbe-burn ng NFT. Pagka nag-burn ka ng NFT, may makukuha ka ditong Debris Star. Yung Debris Star na to, makukuha mo sa pag-burn ng NFT. Tapos, yun din yung gagamitin mo pang upgrade. Ayan, ito naman yung atong silver na to, shiny na to. So, kung mas mataas yung rarity niya, mas malaking Debris Star yung makukuha mo. And sa pag-upgrade, ganun din, mas malaking amount ng Debris Star yung kailangan para mag-upgrade. Sobrang konti pa lang ng players dito and naglagay sila ng AI dito na makakalaban mo. Ito pag opponent yung lumabas, ibig sabihin yan AI yan. Ang goal mo dito sa game, mag-uunahan ka yung makakuha ng 10 shards. Meron 3 types of cards. Merong creatures, yun yung ipanglalaban mo sa board. Pag binaba mo siya dito, next turn mo pa siya pwedeng i-attack or kukuha ng shards. Meron ditong action na pag ginamit mo, mapupunta na siya sa graveyard. And then merong artifacts tulad nito na para siyang action pero pag binagsak mo siya sa board, naka-stay lang siya dun. Ito, pagka nagkaroon ng mark yung kalaban, ibig sabihin nito, pag napatay mo siya, makakakuha ka ng shards. Yung una mong card na gagamitin, yun yung pipili ng world mo. Lalabas siya dito sa left side. And then, kung anong world yun lang yung pwede mong magamit na card. So usually, 2 to 3 cards lang yung magagamit mo every round. Yung creatures mo, pwede siyang umatak ng creatures ng kalaban or a-attack mo tong gilid na to para magkaroon ka ng shards. Pag naka-10 shards ka na, meron pang chance yung kalaban mo ng isang turn para bawasan niya yung shards ko. Pag hindi niya nabawasan, nananalo na ako.
Meron kasi ditong mga cards na pwedeng mag-steal ng shards. So pwede pa silang may chance pa sila next turn. Ayan, panalo tayo. Hindi niya nabawasan yung shards ko. Ang gusto ko dito, pag kasi nakapag-pull ka ng magandang card, pwede mo namang i-upgrade yung rarity niya. Pwede mo siyang i-trade sa marketplace. Malapit na ilabas yung mobile app nito, so possible na mas dumami yung players. Bukod dito sa daily quest, meron ka ring NFTs na makukuha dito sa Battle Pass. Kada laro mo may XP kang makukuha. Sa weekly tournament naman, maglalaro ka lang ng 18 games tuwing Sabado at Linggo. Depende sa rank mo yung makukuha mo na packs. Depende kung ilang panalo at saka sa rank. Yung Wanderer ang pinaka mababang rank hanggang dito sa Ascendant. Ito, madalas ko dito makuha yung 14-15 wins, pero simula nung naglagay sila nung AI, nakukuha ko na yung 18-0. So nakakuha ko ng Blazing Pack, lahat ng packs reward. So nakakaipon ako ng libreng NFTs dito. Kung bibilin mo din kasi siya, medyo may kamahalan din, no? 14.99 yung Blazing Pack. Para siyang, yung rarity niya para siyang epic. Yung shiny parang rare. Yung mga players dito, ang binibili nila yung World Pack kasi pwede kang mamili ng World and random yung lalabas na rarity. Para pala sa airdrop, kailangan mong bumili ng Season 1 Premium na Battle Pass para maging eligible yung points mo. May mga points kang makukuha sa pagsali sa weekly tournament at saka sa wins mo everyday. Yung first 3 games mo, doon ka makakakuha ng points. Depende yun sa rarity ng deck mo at kung ilang wins. May makukuha ka ring weekend tournaments points. Ito yung sa akin, Ascendant. Pag nakapag 18-0 ako, meron kang 300 points na makukuha. Meron ka ring makukuhang points dito sa pag-open ng pack. Sana makakuha tayo ng shards token na madami-dami, no? Ito yung nandito yung ranking. Okay, nandito tayo sa pang 7, no? Konti pa lang yung players dito, oh. 45 yung iba, oh. Hindi naman naglalaro. So kung mag-i-start kayo ngayon, hanggang June pa naman to, pwede pa kayong makapag-accumulate ng points para dun sa shards airdrop. Sa marketplace naman, wala pa din siyang masyadong transactions, no? Sana magkaroon sila ng tournament ulit. Nagkaroon sila dati dito ng tournament, nakakuha tayo ng $80 and soon magkakaroon pa ulit. Kaya kung mag-i-start ka ngayon, pwede ka nang makaipon ng NFTs mo, bumuo ka ng deck. Sobrang casual lang naman ito. Sa umpisa ka lang talagang kailangan mo maglaro, pero pag nakuha mo na yung Battle Pass, 3 games everyday ka na lang at saka 18 games tuwing Sabado at Linggo.